natin ang ating bida na nakagapos pa rin at dito ay sinabi ni Lloyd na, para sabihin ko kung ano ang plano ko sa lugar na ito gusto ko muna na ikwento kung paano ako napunta dito, nakangiting sabi ni Lloyd. At pagkatapos ay hiniling nito na kalagan muna siya nang sa ganon ay maging komportable siya. Kaya sinabi ng leader na, huwag mo lang subukan gumawa ng masama. Sinabi naman ni Lloyd na, ano naman ang magagawa ko, lahat kayo dito ay mga elite warriors na may sapat na lakas para lumaban kay Samarkand, walang magagawa ang isang tulad ko laban sa inyo. Alam mo na mga rebelde kami pero parang hindi ka natatakot, inaasahan mo ba na gagawin namin ito? Sabi ni Terms, pero ngumiti lang si Lloyd at sinabi na hindi naman sila nakakatakot. Pero dito ay sinasabi ni Lloyd sa isip nito na, alam niya na ang leader na ito na si Terms ay mamamatay habang pinangungunahan ang pag-aalsa. Na kung saan ang kamatayan nito ang magsisimula ng pagkakaisa ng lahat ng probinsya ng Asfahan para sa isang malaking rebellion. Dito ay makikita na tinitingnan ni Terms si Lloyd, habang si Lloyd ay tila mukhang maamong pusa na nakatingin din kay Terms. Dahil dito ay napagpasyahan nito na iutos na pakawalan si Lloyd mula sa pagkakatali. At sinabi na kapag kumilos ng hindi maganda si Lloyd ay agad nila itong patayin. Kaya naman kinalagan na nila si Lloyd. Dito ay sinasabi ni Terms sa isip nito na, bagamat pinadala si Lloyd ni Samarkand dito sa kanilang bayan ay may utang na loob pa rin siya kay Lloyd kaya marapat lang napakitaan niya ito ng konting kabaitan. At dito ay naalala ni Terms ang kalagayan ng kanyang anak kung saan hinang-hina na ang bata. Sinabi dito ng anak niya na humihingi ito ng tawad dahil sa pagiging mahina nito. Kaya makikitang umiiyak si Terms. Hanggang sa may marinig itong sigawan na may tubig na sa syudad. Agad niya naman na kinuha ng maiinom ang anak. Makikita na maluha-luha pa si Similda habang pinagmamasdan ng hawak na tubig. At dito nga ay makikita na hindi na nakatali si Lloyd. Kaya sinabi ni Terms na, inuulit ko huwag mo subukan gumawa ng mga hindi ka nais-nais. Pero bigla naman na nagbago ang aura ng ating bida na si Lloyd. Kaya biglang napautos si Terms na atakihin si Lloyd. Pero bigla rin naman itong kumilos na parang magtutula. Kaya biglang napatigil ang mga rebelde. At ayun na nga nagsimula nga itong ikwento ang mga pangyayari mula sa pagiging baon sa utang ng kanilang bayan. Na kung saan sinabi ni Lloyd na pakiramdam niya ay guguho na ang mundo. Pero sinabi niya na hindi yun dahilan para siya ay sumuko. Kaya nagsimula siyang gumawa ng paraan at una niyang ginawa ay ang mga undol. At pagkatapos ay gumawa sila ng mga minahan kung saan nakalaban naman nila ang mga malalaking langgam. Makikita naman na nakikinig lang ang mga rebelde sa pinagsasabi ni Lloyd. Kwento rin ni Lloyd ang paggawa niya ng isang estatwa ng sirena kung saan boom. Biglang lumabas ang isang malaking lobster na humabol daw kay Lloyd pero hindi naman talaga siya ang hinabol nito. Makikita naman na nadadala na sa kwento ni Lloyd ang mga rebelde. Tapos pati ang pakikipaglaban ni Javier kay Kyle sa Magentano ay ikwento rin ni Lloyd kung saan naman ay tila nanunood na sa sinehan ang mga rebelde at may pagkain pa ang mga ito ng popcorn at makikita na nag-e-enjoy na ito sa mga pinagsasabi ni Lloyd. Hanggang sa may mapagtanto si Terms, kung saan tumayo ito at ibinato kay Lloyd ang hawak na popcorn at sinabi kung ano ang connect nito kung bakit nandito sa lugar nila si Lloyd. Pero sinabi ni Lloyd na, hindi pa siya tapos at malapit pa lang ang pinaka-interesadong parte ng kanyang kwento. Kung saan ang mga tauhan naman ni Terms ay sinasabi na boo. Boo, dahil sinisira nito ang eksena. Kaya makikita na nagagalit si Terms, pero ipinagpatuloy ni Lloyd ang kanyang kwento, at ito ay sa panahon na ng pagsugod ng mga locusts sa kanilang bayan kung saan naman daw ay nagdilim ang kapaligiran dahil sa sobrang dami ng mga ito. Wow! Hanggang sa abutin na sila ng umaga sa mga walang kwentang kwento ni Lloyd. Pati ako nadamay haha kaya idadamay ko na din kayo. Well balik tayo sa kwento. At dito nga ay makikita na magkasamang nakasakay si Lloyd at si Terms Teguming tamad. Pero tila di alam ni Terms kung saan sila pupunta. Kaya sinabi ni Lloyd na sila ay pupunta sa Magentano para makipagkita sa Reyna. Pero di talaga maalala ni Terms kung paano siya napunta sa ganoong sitwasyon. Kaya sinabi ni Lloyd na gusto mo ba simulan ko ulit ang pagkukwento ko, pero pinigilan na ito ni Terms. Pero sinabi ni Lloyd na, sa madaling salita,
Para makagawa siya ng daluyan ng tubig ay kakailanganin niya ang underground hideout ng mga rebelde. Kaya humihingi ito ng pahintulot kay Terms na ituro sa kanya ang hideout nila. At ang kapalit naman na hiniling ni Terms ay ang pakikipag-usap sa Reyna para hilingin na kupkupin sila kaya pupunta sila sa Magentano. Kaya sinabi ni Terms na, oo naaalala ko na nag-usap nga tayo tungkol dyan. At dito ay nakangiti na sinabi ni Lloyd na magtiwala lamang ito sa kanya. At sisiguraduhin niya na ang lahat ng tao ni Terms at mga kapamilya ng mga ito ay kukupkupin ng Magentano. Samantala sa Magentano, makikita na nasa ilalim ng confession spell si Ken Navarro kung saan sinabi at inamin nito na silang mga dark mages ay napag-utusan lang ni Targa. At pagkatapos ay sumuka ito ng dugo. Kaya sinabi ng Reyna na, tumigil na muna, yan na muna sa ngayon. At sinabi na kailangan nilang hanapin si Targa. At dito ay ipinaalam ng tauhan ng Reyna na dumating si Lloyd at gusto nito makipagkita sa Reyna. Nagtataka naman ang Reyna kung bakit nandito si Lloyd sa halip dapat ay nasa asfahan ito. Pero gayon pa man ay nakipagkita pa rin ito. At dito nga ay sinabi ng Reyna na, ang hiling ni Terms ay ipinagkakalob nito. Nagpasalamat naman si Lloyd sa kabutihan ng Reyna. Habang si Terms naman ay gulat na gulat dahil ganun lang kadali na pumayag ang Reyna sa hiling nito. Kaya napatingin ito kay Lloyd at hindi makapaniwala na kayang makipagkita ni Lloyd ng personal sa Reyna. Kaya napapatanong ito sa sarili kung sino ba talaga ang tao na ito. Samantala, dito ay sinabi ng Reyna na hindi niya inaasahan ang pagdating ni Lloyd, pero masaya ito dahil ginagampanan ni Lloyd ng maayos ang tungkulin na ibinigay sa kanya. Sumagot naman si Lloyd na wag mo naman akong bulahin mahal na Reyna. Pero sinabi ng Reyna na, may isang matandang kasabihan na ang mga skilled na lalaki ay dapat na magtrabaho hanggang sa mapudpud ang mga kuko nito. Kaya naman makikita na tila kinakabahan si Lloyd. Sinabi ni Reyna Alicia na, may progress na sa pag-interrogate kay Ken Navarro kaya kakailanganin kita sa lalong madaling panahon. Inaasahan ko ang pagtulong mo sa akin sabi ng Reyna. Sinabi naman ni Lloyd na masaya itong tutulong sa abot ng kanyang makakaya. Pero sinabi ng Reyna na taliwas ang sinasabi ni Lloyd sa itsura nito ngayon. Pero nagdahilan lang ito na pagod lang daw siya dahil 10 days daw silang nagbiyahe papunta sa Magentano. Kaya sinabi ng Reyna na, ganyan mo ba ako kamis? Bigla naman napakunot-no si Lloyd. At dito ay dahan-dahan na lumapit ang Reyna, habang sinasabi na, hindi ka makasariling tao. Pero lumalapit ka lang sa akin kapag may kailangan ka. At ikaw ay magkukunwaring mangmang kapag gusto kitang makita tama ba? Tanong ng Reyna habang nakahawak sa pagmumuka ni Lloyd. Kaya dito ay makikita na pawis na si Lloyd habang sinasabi na, mukhang si Queen Alicia pa yata ang magiging greatest enemy nito para sa inaasam-asam na matamis na retired life ni Lloyd. Samantala balik sa asfahan kung saan makikita sila Javier at Scheherazade na kapwa nagpapahinga. Pero maya-maya ay bumangon si Scheherazade at sinabi na simulan na ulit nila ang laban kaya mabilis na umatake si Scheherazade. Pero tila wala pa ring effort na sinasalaglang ni Javier ang mga atake ni Scheherazade. Dito ay sinasabi ni Javier sa isip nito na, gaano pa ba katagal nito na titiisin ang ganitong sitwasyon at kung kailan ba babalik ang kanyang Master Lloyd. Nang biglang gumamit ng Aura Sword si Scheherazade na ikinabigla naman ni Javier, kaya makikita na gumamit na rin ng lakas si Javier. Kaya dito ay nasabi ni Javier na, bagamat hindi pa ganun ka-stable sa paggamit si Scheherazade ng Aura Sword ay malapit naman na ito sa pagiging Sword Master. Pero nang mabilis na umatake si Scheherazade ay siya namang malakas na pagbukas ni Lloyd ng pinto dahilan para maipit si Javier sa likod ng pinto, kung saan ang ataking ginawa ni Scheherazade ay makikitang kamuntikan na tumama kay Javier. Ganon din kay Lloyd na halos gabuhok na lang ang pagitan sa kanyang balikat, pero dahil sa lakas ng impact ng ataking yun ay nagkapunit-punit ang damit ng ating bida. Dahil sa biglaan na pagsulpot ni Lloyd ay galit na galit si Javier. Habang si Scheherazade naman ay di agad na recognize si Lloyd kaya napatanong kung sino ito, pero napagtanto niya rin naman agad na ito si Lloyd. Kaya tinanong niya si Lloyd kung saan ito nanggaling. Pero ginamit na naman ni Lloyd ang ipinagbabawal na teknik, kung saan pinapahinto na ito ni Scheherazade pero patuloy pa rin si Lloyd hanggang sa tuluyan na itong makatulog.
Humingi naman si Lloyd ng pasensya sa dalaga at sinabi na wala ng oras para magpaliwanag pa. Sabay tingin kay Javier at sinabi na, Javier, oras na para simulan ang ating construction project. Pero si Javier pala ay nakatulog din at malayo na ang narating sa panaginip habang may palobong sipon pa. At dito nga ay nagsimula na si Lloyd, sa step 1 ang pag-survey sa buong tunnel. Step 2 ang pag-check sa tunnel kung saan dapat gumawa ng mga butas para makagawa ng isang diretsyong daanan. Step 3 ang pagsasara ng mga hindi ginagamit na tunnel sa umaga. At sa gabi naman si Javier ay gagawa ng mga butas gamit ang mahina nitong mana blast para maiwasan ang pagkagiba ng mga lupa. At ang huling step ang step 4. Ang pagdating ng mga nakakapoting nilalang kahit di umuulan na sinalubong ni Lloyd at sinabi na, sakto ang dating ninyo. Napatanong si Terms kung sino ang mga ito. Sinabi naman ni Lloyd na ito ay kanyang mga trabahador sa kanilang bayan at sinabi na kailangan niya ang mga ito para tapusin ang kanilang trabaho. Ang mga nakakapote pala ay ang mga zombie skeleton ni Lloyd. At dito ay ipinaliwanag ni Lloyd na, ang kabilang bahagi ng lupa na hinahawakan niya ay naglalaman ng napakaraming tubig. Kaya nagtanong si Lloyd kung ano ang mangyayari kung huhukayin pa nila ito. Sumagot naman ang skeleton na sila ay tatangayin pabalik ng napakalakas na puwersa ng tubig. Sinabi naman ni Lloyd na, tama. Kaya ang mga sinaunang tao ay itinataya ang kanilang mga buhay habang gumagawa ng conet. Hindi lang itinataya sa halip ay halos ibigay na nila ang mga sariling buhay para lang makagawa ng conet. Kadalasan ang mga matatandang manggagawa ang nagsa-sacrifice para magsagawa ng huling paghukay. At pagkatapos ay ang lahat ng tao ay bibigyan parangal ang manggagawang iyon na nagbuwis ng kanyang buhay. At ang karangalan na iyon ay mapupunta sa iyo sabay turo ni Lloyd. At dito ay makikita natin ang kawawang pagmumuka ni Tordes. Ikaw Tordes ang magsasakripisyo para sa lahat ng tao. Nakangiting sabi ni Lloyd. Samantalang si Tordes naman ay butil-butil ang pawis habang nanginginig sa kaba. Ha, kawawa ginawang alay. At dito ay sinabi ni Lloyd na, salamat sa lahat Tordes. Hindi ko malilimutan ang ginawa mong kabayanihan sabay takbo ng mabilis si Lloyd papalabas ng tunnel. Pero agad naman na tumakbo rin papalabas si Tordes. Sinabi nito na, saglit lang, bakit ba ako ang napili mo na gumawa neto meron ka namang mga skeleton zombie? Wala ka bang puso, gusto mo bang mamatay ang kaluluwa na nakaranas na ng kamatayan sabi naman ni Lloyd. Kaya iyak malala si Tordes habang sinasabi na si Javier na lang ang utusan ni Lloyd dahil isa naman itong swordmaster. Pero sinabi ni Lloyd na, isa lang ang damit ni Javier wala na itong pamalit kaya di ito pwede mabasa. Di naman napigilan ng messenger na sumabat at sinabi na, wow mukhang aagawan mo pa ng trabaho si Satanas. Anong ibig mong sabihin? Bibigyan ko lang naman ng kabuluhan ang walang kwentang buhay ni Tordes. Sabi ni Lloyd, kaya nasabi na lang ng messenger na, wow mas demonyo ka pa pala kesa sa inaakala ko. At dito ay makikita na patawa-tawa si Satanas. At sinabi na tama ka messenger. Ang talas ng mga mata mo. Tingnan natin kung ano ang magiging posisyon ni Lloyd dito sa impyerno. Ito si Helcaros ang hari ng mga demonyo. At dahil sa hindi natuloy si Tordes, nag-volunteer na lang ang pinuno ng mga skeleton para gawin ang huling paghukay. Makikita na tila dismayado si Lloyd samantalang si Tordes ay tila nawala sa ulirat. At ayun na nga paghukay ng skeleton ay agad na lumabas ang napakaraming tubig kung saan makikitang inaagos din ang skeleton. Naging matagumpay naman ang construction ng ating bida. Kaya makikita ang mga tao na nagbubunyi sa saya. Nang may lumapit kay Lloyd na isang bata na makikitang umiiyak pa habang nag-aabot ng tubig kay Lloyd, ito si Similda ang anak ni Terms. Natuwa naman si Lloyd dahil sa naging masaya ang lahat ng tao dito. Pero napatanong ang bata kung bakit walang damit si Lloyd. Ngumiti ang ating bida at sinabi na, ang pagbili ng damit ay pagsasayang lang ng pera. Kaya naman kung gusto mo na masubaybayan ang ating kwento ay i-open mo lang ang notification bell pagkatapos mo na mag-subscribe.